Paano nga pala mag-vlog? Ako nga pala po si Richard Pardo ng Gospel Media. Iba't ibang uri ng mga vlogger. Motor rider, una yan. Maraming gumagawa niyo ngayon. Doktor, depende sa sa kanilang profession. I-share nila ang kanilang mga nalalaman about sa health. Yan. Teacher, about sa education. And then, ang mga artista. Yan. Singer. Mga kumakanta na vlogger. And then, mga sumasayaw, nagtuturo ng sayaw. At ipinapakita din nila ang kanilang talent sa pagsayaw. Kahit sino, pwedeng maging vlogger. Ikaw, ako. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, bunso nyo. Pwede. May mga bata ngayon nagbablog na rin na para isinishare nila yung kanilang buhay. Diba? May napapanood na tayong ganyan. Kaya hindi na ano ang pagbablog. Hindi na siya nakakaya. Hindi tulad ng mga una. Yan. Yung mga una, pag nakikita ka ng video kung saan-saan, na nagsasalita ka, nakakahiya. Pero ngayon, normal na ang pagbablog. Diba? Kahit saan makakakita kayo niyan. Kahit nga nagluluto or na nasa kalsada, naglalakad, nagbablog yan. Anong pinagkaiba ng vlogging as in victory and vlogging as in baby? Yan. Dalawang klase po yan eh. Yung vlogging na letter B na baby, ibig sabihin po niyan eh, nagsishare ka ng impormasyon o opinion mo through pagsusulat as a writer. Yan. And then, yung vlogging na letter B, is victory, is nagsishare ka ng impormasyon o opinion mo through video. Yan yung kadalasan ginagawa ngayon ng maraming tao. Mga sikat na artista, content creator, at kung ano-ano pa. Mga gamit na kailangan sa pagbablog. Una, syempre sa lahat di mawawala ang camera. DSLR. Yan. Yan ang kadalasan ginagamit para mas maganda ang kuha. At syempre, mas maganda ang kalalabasan ng bawat video na iyong gagawin. At kung wala ka naman DSLR na camera, pwede rin po ang Digicam. Basta po yung resolution niya ay hindi bababa sa 720. Yan. Pwede rin po ang webcam kung ang yung binablog is sa office, yan, or gaming, yung mga nagbablog na ganyan, or yung mga gumagawa ngayon ng mga Omi TV, yan, na iba't ibang platform na ang gamit nila is webcam. Basta ayos po ang resolution, pwede po yan. At higit sa lahat, ang pinakamaraming gumagamit ngayon ay ang cellphone camera. Mas maganda, mas mataas ang resolution, mas maganda ang kalalabasan ng ating vlog o ang ating mga video na ipapakita sa ating mga viewers. Aspect ratio. Dapat ang gamit natin pag magpo-post tayo sa Facebook or YouTube is 16.9. Yan. 16.9 na aspect ratio ang ating gagamitin sa ating video. O yung nakahiga. Pag sa camera po ng cellphone is nakagahiga. Yan, nakahiga. Kailangan din natin ng tripod para sa stable at hindi maalog na pagkuha ng mga video. Lalo na sa ganito. Nakaupo lang ako dito, tapos naka-tripod tayo. Steady ang kuha kahit walang naghahawak. Hindi magalaw, hindi maalog kasi naka-tripod tayo. Isa pang kailangan kung wala kang budget, kasi maraming mabibili ngayon sa Shopee, sa Lazada na murang tripod na worth 100 plus lang. At kung may budget ka naman, bakit hindi tayo bumili ng stabilizer? Stabilizer ay ginagamit upang hindi maalog ang ating mga kuha. Lalo na kung tayo ay naglalakad. Stabilize ang ating kuha, hindi maalog.
hindi tayo mahirapan pagdating sa editing. Diba? Hindi masakit sa mata. Hindi maalog, hindi masakit sa mata na galaw-galaw siya. Kasi mostly, yung mga cellphone user lang, ganyan lang sila. Tapos, gumagalaw-galaw yung camera. Tapos, hindi nila na-edit ng ayos ang kanilang video. Hindi nila na-stabilize. Napakasakit po nun pag pinost na. Masakit sa mata. Okay? Kaya kung may budget tayo, magpunta tayo ng gamit, tripod, or stabilizer. Lighting. Yan. Kailangan natin ng ilaw para sa ating mga vlog. Kung tayo ay indoor vlogger, katulad ng ginagawa ko ngayon, wala akong gamit na ilaw. Ang tanging gamit ko lang ay liwanag na nanggagaling sa bintana. Yan, isa yan. Kung kukuha ka sa indoor at wala kang budget, gumamit ka ng liwanag na galing sa bintana. Ang video mo sa likod ng camera ang liwanag papunta dito sa iyo para kahit paano maging malinaw ang iyong mukha o ang iyong video na gagawin para sa iyong mga viewers. Kung may budget ka naman na kahit paano, pumili ka ng ring light para sa mga indoor na vlogging. Ring light nagkakahalaga lang yung 200 sa Shopee or Lazada. Kaya mag-invest ka kung talagang gusto mong mapaganda ang iyong mga video. And then, pag outdoor naman, sa labas ka ng bahay, at maliwanag, wag kang tatalikod sa liwanag. O yung tinatawag natin na against the light. Kasi once na tumalikod ka sa liwanag, napakadilim ng iyong mukha, ng iyong kuha. Kung ano mang kinukunan mo na nasa likod ng liwanag ang iyong kinukunan. Huwag kang kukuha. Dapat lagi kang nakaharap o nakatagilid kung ano yung kinukunan mo para hindi siya maging madilim sa maging kalalabasan ng video ng iyong vlog. Okay? Next natin is mic. Yan. Lalo na sa mga outdoor o katulad nito, ngayon nakagamit ako ng mic para dito sa indoor at outdoor. Yan. Sa indoor, para mas maganda yung sounds mo, buo yung sounds mo, hindi maingay. And then pag sa outdoor naman, yung kadalasan kasi may mic tayo na may purr na siya sa dulo, yung parang buhok po. Para medyo mabawasan yung hangin na dumadaan sa mic mo, mas maliwanag na maririnig ang boses mo. O may nabibili naman tayo na idinidirekta na naka-bluetooth sa iyong cellphone at naka-clip na lang dito sa iyong damit para mas maliwanag at malapit sa bibig ang iyong mic para mas maliwanag ang boses or sounds ng iyong ginagawang mga vlog. How to make a content. Yan yung pag-uusapan natin. After ng mga gamit na kinailangan natin, syempre kailangan may content tayo. Ano ba ang mga klase ng content? Dalawa po ang klase ng paggawa ng content. Isa is research method. Ang research method ay yung pagbibigay mo ng informative na video sa iyong mga viewers. Like, kailan ginawa ang unang motor? Kung kailan nagawa ang unang motor? Kailangan i-research mo yan para hindi maging false or fake news at maging legit ang iyong sinasabi sa iyong mga videos. Kasi once na mali ang naibigay mong impormasyon tungkol dun sa sinasabi mo, hindi natin may iwasan magkakaroon ng magko-question o magko-correct sa'yo sa mga viewers mo. Kaya maingat tayo na gumawa ng mga content lalo na kung ito ay research method. Kasi pangalawa, ang self-idea method. Ito yung kadalasang ginagawa ng mga vlogger ngayon. Kung yung pumapasok sa isip nila, yun yung ginagawa nila. Tulad ng mga challenges na napapanood natin sa Facebook at YouTube na ginagawa nila para sa kanilang mga viewers. Matatawa ng viewers, maaaliw. Isa pa ay yung
everyday life event. Kung anong nangyayari sa buhay mo. Tulad ng pumunta ka dito sa school, may ginawa ka sa ganito, pumunta ka sa ganyan, bibigay mo sa kanila yung highlights or experience ng araw mo. I-share mo sa kanila, sa mga viewers mo, kung anong nangyayari sa'yo. Yan yung tinatawag na self-idea method. Introduction ng ating video na gagawin. Doon natin i-introduce kung ano yung video natin for that vlog. Lalagay natin kung ano yung nilalaman ng ating content sa simula ng vlog, date, place, para alam na ng ating viewers kung ano iaabangan nila hanggang sa dulo. Kung ito'y para sa kanila ba o para sa ibang tao. Kasi kung kadalasan, pinapanood ng mga viewers o audience natin sa vlog natin kung ano yung angkop sa kanila kadalasan. Minsan naman, hindi nila pinapanood kasi hindi nila type. Pero kung nakita nilang sa simula pala, nakita na nila, papanoorin nila ng dire-diretso hanggang matapos ang inyong video. Outro, kung saan ay magpapaalam ka sa dulo ng iyong video. Katulad ng peace out. Yan. Tapos, God bless you all. Hanggang dito na lang ating video. Para malaman nila kung may kasunod pa or tapos na ang iyong video. Minsan kasi may kasunod pa na aabangan o see you or our next video. Diba? Ay ganyan kadalasan ang ginagawa ng ating mga vlogger or mga content creator. Para alam nila kung may susundan pa o yung video na yun ay yun yung tapos na yung kwento ng araw na yun. Para sa vlog na yun. Musics and sound effects. Ito ang nagbibigay ng buhay sa iyong vlog. Tulad ng mga pag may sound effects, tulad ng gumawa ng kwento yung barkada mo na ka-vlog mo, kasama mo, at corny, gagawa ka ng sound effects na para doon sa kakornihan niya. Yun yung mga ginagawa ng mga vlogger ngayon na matatawa ka na kinukuha nila yung mga sound effects or i-clip ng isang video na nagbibigay na nakakatawa yung ginawa no kausap mo or ikaw mismo sa iyong vlog. Ang music naman ginagamit yan lalo na sa mga pagbibigay ng mga travel vlog. Yan, habang naglalakbay para hindi mag-iinip yung nanonood sa iyo or yung music yun yung nagbibigay buhay sa iyong mga video. Text sa mga video. Kung unboxing or mga kailangan i-detalye, ang bawat sinasabi mo ay huwag kalimutan lagyan ng text sa baba ng iyong video. Kanyari, nag-unboxing ka, lagay mo kung ano yung specs, i-flash mo yung specs niya, tapos para mabasa ng maayos ng iyong viewers ang iyong ina-unbox. Para kabawasan na rin sa iyo na iisa-isahin mo pa yung nilalaman no box na yon. Kung cellphone man to or ano man, para yung buong detalye ng iyong video ay makikita nila kung anong nilalaman nito. Transition. Ginagawa to yung place to place or subject to subject. Para ito yung pagpapakita na mayari, dito ka nang galing sa lugar na to, nandito po ako sa lugar na ganito, paalis na po kami, and magta-transition to kung saan ka na nakarating o nakapunta. Para hindi naman biglang tatalo na lang yung video mo, lagyan natin ng transition. Marami tayong makikita ng transition sa mga bawat editing app para sa cellphone at para sa mga camera na ginagawa natin, sa mga tulad ng CapCut para sa cellphone. Pero mostly ginagamit kayo sa cellphone is CapCut pinakamabilis, pinakamadali at marami ka na rin mapagpipilian na effects and transition para sa iyong mga ginagawang video. Para sa DSLR naman, tinatawag natin na Adobe Premiere Pro. Yan ang kadalasang ginagamit ng mga editor. Marami tayong makukuha ang effects doon and transitions.
pagka-upload ng iyong video sa Facebook o sa YouTube, bago mo siya i-upload, kailangan iset mo muna ang iyong settings sa private. Para once na may problema ka, ni-review mo siya, o may nakita kang kailangan baguhin, hindi pa to makikita ng mga viewers mo o ng ibang tao. Bago mo to gawing public, pag ayos na o na-review mo na siya ng ayos. Para sa akin, katulad sa akin, bilang content creator or vlogger, ang sinishare ko mostly sa aking mga video is yung mga lakad namin, mga pinupuntahan namin, at yung ministry na ginagawa namin. Mostly ang ginagawa ko is nag-share ng kung ano yung nangyayari sa simbahan, sa mga ginagawa namin sa lakad namin, katulad ng pag-shooting. Sa simbahan naman, yung pag-share ng gospel ng pastor na kung sino nagtuturo, sa sayaw ng mga dancer namin, o kung saan man kami napunta na lugar. Yun yung mga sinishare ko. Mostly ang sinishare ko is si Jesus lagi ang inuuna namin na sinishare. Kasi sa ganyang pamamaraan na ipapakita natin o na isishare natin si God sa mga tao. Kasi napakalaki ng magagawa ng social media sa panahon ngayon. Hindi lang isa, dalawa, tatlo makakapanood sa iyo, kundi maraming tao. Malay nyo, isa sa kanila ay nangangailangan ng tulong, hindi ng pinansyal o ng kagalingan na hindi na kaya ng doktor. Walang iba makakapagbigay nito sa kanila, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. I-share natin si Jesus sa bawat isa sa pamamagitan ng ating content or pagbablog natin. Hindi ko naman sinasabi, ganun din ang gawin nyo. Kasi mostly sa mga vlogger ngayon, ayaw ko naman sila, is marami sa kanila ay kalokohan ng ginagawa. Tama po ba? Kasi ang habol nila is profit. Sa akin naman, ginagawa ko not for profit. Blessing na lang kung magkaroon. Diba? Pero ang una ko inahanos, unahin natin si Jesus bilang Kristiyano. Siya ang unahin natin sa lahat ng ating ginagawa. Kung ano man yung ginagawa natin sa bawat araw, sa pamamagitan ng social media, simpleng paghawak ng cellphone at pag-share ng maikling motivational or God's plan sa iyong buhay para sa araw na yon, malaking impact na yun sa tao na nangangailangan ng comfort ni Jesus sa bawat makakapanood ng iyong video. Kaya do your best every day and for God's will. Okay? This is Daddy Chard. Papasalamat sa lahat. Goodbye and God bless you all.